Sinabi ng Defense Ministry ng China na si Senior Colonel Wu Qian na ang aksyon ng Pilipinas ay lumalabag sa soberanya ng China at anya sinusuportahan at tinutulungan umano ng US ang Pilipinas sa pagpapadala ng mga materyales sa barkong iligal na nakasadsad sa kanilang isla. No, teka. Teka, tuloy muna natin ha. Parang ano ako dun no? Illegal na nakasadsad sa kanilang isla. Na ano ako dun balikan natin mga utol Nya sinusuportahan at tinutulungan umano ng US ang Pilipinas sa pagpapadala ng mga materyales sa barkong iligal na nakasadsad sa kanilang isla na tinatawag nilang Rin Aijiao o Ayungin Kong sa Pilipinas. O ayan mga utol, tahasan na nilang sinabi na sa kanila etong Ayungin Shoal. So etong barkong Sierra Madre na station sa Ayungin Shoal ay illegal na nakasadsad sa kanilang isla. Di umano mula yan sa Chinese government. Oh. Doon pa lang nagpapatunay na talagang ang tingin nila kanila. Okay? Tayo yung nangaagaw ng teritoryo. Anong masasabi nyo dyan mga utol? At tinutulungan ng US ang Pilipinas para maagaw yung nasabing teritoryo na yon. Ulitin natin. Ang Ayungin Shoal, mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto na naman ang patunay mga utol na ubod ng sinungaling nitong pamunuan ng China. Diba katapos lamang ng ginanap na ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia, kung saan nagpahayag, nagbitaw ng statement itong delegado ng China na ang gusto nila makakita ng common grounds para mapag-usapan ang mga dispute. Pero eto na naman, kumilos na naman sila ng taliwas sa kanilang mga sinasabi. So panoorin muna natin mula ito kay John Reps, pakisubscribe siya. Siyempre mamaya titingnan natin mga iba pang post o mga statement tungkol dito. Ayan, actual video, habulan sa West Philippine Sea dahil sa supply mission. So China Coast Guard na naman at Philippine Coast Guard mga utol. Panoorin na natin. Yan yan mismo. Ayan. Matapos magsagawa ng mga drills ang Japan, Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea, abay sinimula naman ng People's Liberation Army Navy at Royal Thai Navy ang kanilang Joint Naval at Marine Forces drills. Inihayag ng Chinese Ministry of National Defense na isinasagawa ng China at Thailand ang kanilang joint bilateral drills na tinatawag na Blue Strike 2023 sa panahon ng magkasanib na pagsasanay ng militar ng China at Thailand, kabilang sa kanilang pagsasanay ang urban warfare, light weapon shooting, sniping tactics, armored tactics, chemical defense, battlefield first aid, survival, humanitarian assistance at disaster response. Ang magkasanib na pagsasanay na ito ng Thailand at China ay nagsimula noong linggo at magtatapos sa September 10 na may aktibidad na nakasentro sa paligid ng Golfo ng Thailand, mga kampo ng Royal Thai Marines at mga lugar sa distrito ng Satahip, Thailand. Ang People's Liberation Army Navy ay nagpadala ng kanilang mga frigates na CNS Anyang, amphibious transport dock na CNS Semingshan, fleet oiler na CNS Chowho at isang Song-class submarine. Habang ang Royal Thai Navy ay nagpakalat naman ng kanilang mga frigates na HTMS Bumibol, HTMS Narisuan, amphibious assault ship na HTMS Antong at HTMS Chiang para sa mga drills. Diba nauna na mga utol na nag-anyaya itong China sa Pilipinas na magkaroon din ng mga ganyan joint military exercises? Okay, ngunit tumanggi ang ating pamunuan. Pero dito sa nakaraang ASEAN Summit, hinimok rin ng yung Chinese Premier na magkaroon ng mga Chinese na mga military drill kasama ang mga bansa dito sa Southeast Asia. Sinong papayag? Ayan, pumayag ang Thai. So palagay ko sa atin hindi yun akma Dahil isa sila sa nagsisikil o nangaagaw ng ating teritoryo. So hindi akma na magkaroon ng joint military drill ang China at ang Pilipinas. Ano sa palagay nyo mga utol?
Pa-comment na lang. Tuloy na natin na. Mamaya check natin yung mga post ng Philippine Coast Guard hinggil sa nasabing issue. Sa inilabas naman na pahayag ng Amerika sa panahon ng paglalayag ng US, Japan at Pilipinas ay nakompleto ng mga barko at submarine ang mga taktika ng dibisyon sa panahon ng pagsasanay sa dagat upang pagbutihin ang kumpiyansa ng koponan. Ang tatlong bansa na ito ay naghahangad na hadlangan ang China mula sa mga agresibong aksyon sa Pilipinas, partikular na tungkol sa Philippine Resupply Mission sa grounded na BRP Sierra Madre sa Second Thomas Shoal na bahagi ng pinag-aagawang Spratly Island. Ngunit sa buwanang press conference noong Huwebes, sinabi ng Defense Ministry ng China na si Senior Colonel Wu Qian na ang aksyon ng Pilipinas ay lumalabag sa soberanya ng China at anya sinusuportahan at tinutulungan umano ng US ang Pilipinas sa pagpapadala ng mga materyales sa barkong iligal na nakasadsad sa kanilang isla. Teka. Teka, tuloy muna natin Parang ano ako dun no? Illegal na nakasadsad sa kanilang isla. Na ako dun Balikan natin mga utol Niya sinusuportahan at tinutulungan umano ng US ang Pilipinas sa pagpapadala ng mga materyales sa barkong iligal na nakasadsad sa kanilang isla na tinatawag nilang Rin Aijiao o Ayungin Kong sa Pilipinas. O ayan mga utol. Tahasan na nilang sinabi na sa kanila etong Ayungin Shoal. So etong barkong Sierra Madre na station sa Ayungin Shoal ay illegal na nakasadsad sa kanilang isla. Di umano mula yan sa Chinese government. Doon pa lang nagpapatunay na talagang ang tingin nila kanila. Okay? Tayo yung nangaagaw ng teritoryo. Anong masasabi nyo dyan mga utol? At tinutulungan ng US ang Pilipinas para maagaw yung nasabing teritoryo na yon. Ulitin natin. Ang Ayungin Shoal, ang pwesto ng Ayungin Shoal ay nasa 110-112 nautical miles mula sa ating shore. Ang exclusive economic zone na itinakda ng international law ay 200 nautical miles. So sa madalit sabi, itong Ayungin Shoal ay pasok na pasok sa ating exclusive economic zone. Sa madalit sabi, ito ay atin. Okay, napilit inaagaw ng China. Matindi dyan, soberanya nila. Anong masasabi nyo dyan mga utol? Tapos palagi nila sinasabi na sa pakikialam, dahil sa pakikialam ng Amerika kaya tayo nagkakaroon ng problema. Pero sino nga ba ang problema dito? Sino nga ba? Bakit may issue dyan sa West Philippine Sea? Bakit may issue ng agawan? Sino nga ba nangaagaw? Diba China? Tapos na doon ang usapin. Paulit-ulit nila sinasabi sa mundo na mali ng Amerika na nandito sila at nakikialam sa ating rehiyon. Pero hindi ba nila nakikita ang kanilang mga sarili? Itong China, hindi ba nila nakikita na mali yung kanilang ginagawang pang-aagaw ng teritoryo? So anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Ituloy muna natin. Mamaya i-check natin. Mamaya ilalagay ko rin yung actual video na nakuha ko mula kay J. Tariela, kay Commodore J. Tariela. Kaya si Wu ay nananawagan sa Amerika na huminto sa pagtulong sa Pilipinas at pakikialam sa West Philippine Sea. At nang tanungin siya na magkomento tungkol sa kakatapos lang na bilateral seal ng Amerika at Pilipinas na isinagawa sa West Philippine Sea at sa mga ulat na ang pagsasanay ay nakatarget sa China. Sumagot naman si Wu na ang China ay nagtataguyod ng bilateral at multilateral na pakikipagtulungan sa pagtatanggol at seguridad sa paligid ng mga rehiyon ng bansa at dapat mag-ambag sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon at hindi dapat mag-target sa ibang mga bansa. Idinagdag din niya na ang militar ng China ay gagawa ng matatag na hakbang upang pangalagaan ang pambansang soberanya at mga karapatan at interes ng China sa South China Sea. Ayun, no? Samantala, nagtagumpay naman ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa isinagawang resupply mission sa Ayungin Shoal kaninang umaga. Ayon sa isang pahayag ng Westcom, muling nakipagpantintero at nakipaghabulan ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa mga barko ng China at mga Chinese militia.
Heto at panuurin natin ang actual footage. Yan mga utol, actual video na to Ayan, ganyan kalapit. Hinarang, hinabol. Hinabol po ang ating Philippine Coast Guard at yung mga magdadala na resupply mission sa mga personnel natin sa Ayungin Shoal. Ayan mismo. Grabe, diba? Ayan mga utol, mula to kay Senator Mig Zubiri. Ayan. Tama mo ginagawa. Ops, bago tayo magpatuloy, tingnan muna natin yung post mismo ng Philippine Coast Guard. Ito. Ayan yun. Ayan rin yung video, no? O, sabi ng Philippine Coast Guard is at Ayungin Shoal, 15 hours. Today, the Philippine Coast Guard again assisted in the rotation and resupply mission, RORE, in Ayungin Shoal conducted by the Armed Forces of the Philippines. The PCG deployed two 44-meter vessel named BRP Cabra, BRP Sindangan. The routine RORE mission was again subjected to dangerous maneuvers by the 4 China Coast Guard. So may number The 4 Chinese maritime militia, ano na yan, jeopardizing the crew members' safety aboard the PCG vessel and Philippine resupply boats. Despite the challenging circumstances brought about by the illegal presence and activities of the China Coast Guard and Chinese maritime militia in our exclusive economic zone, the mission was carried out successfully. So successful pa rin, pero talagang may pangyayaring nangyari ng harang, ng habol sila. Okay? So the PCG stands shoulder to shoulder with the AFP and our shared commitment to safeguarding our sovereignty, sovereign rights, and maritime jurisdiction in accordance with international law, particular the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, United Nations UNCLOS, and that 2016 Arbitral Award and other relevant international instrument, including the 1972 Convention on the International Regulation for Preventing Collision at Sea. Okay? The PCG calls upon the China Coast Guard and CMM to immediately cease any illegal activities within the maritime zones of the Philippines. Ngunit ano bang tugon dyan ng China? Wala naman, di ba? Paulit-ulit pa rin nilang ginagawa. So, ayun na naman mga utol, may pangyayari na naman kasi nga, idinidiin nila na tayo yung illegal na nakasadsad sa Ayungin Shoal na kanila. Yun yung malinaw na malinaw. At para makita nyo pa yung ibang mga footages, ilalagay ko rito mamaya sa dulo mga utol. Okay, balikan na natin itong ating featured video at panoorin natin yung footage. Kung kulang to, ilalagay ko yung nakuha ko kay Mr. J. Tariela. Ayan mga utol. Amoy nahabol talaga, no? Sa teritoryo na natin yan, Ayan, China. Sa teritoryo na natin yan, mga utol. Grabe, di ba? Ayan. Ayan, China. Hati-hati yung mga barko natin. Marami yan, meron pa dyan. Ayan, binubundutan. Ayan, mga utol, China to. Ito yung barko natin. Ayan yung supply ng Pilipinas. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Tapos, 'di ba?
Yung statement ng kanilang delegado sa ASEAN talagang nangihimok na parang kumampi na sa kanila ang buong ASEAN. Kung napanood nyo inilabas ko yun mga utol, at ito'y parang sinupla pa ni President Bongbong Marcos dahil nga ang sinasabi nila ay kabaliktaran sa kanilang ginagawa na parang prosperous, harmonious, ganun yung sinasabi nitong mga Chinese na to sa mundo Pero yan yung tunay nilang ginagawa. So ano masasabi nyo dyan? Pakikomento na lang mga utol. Hanggang doon lang muna. Okay, wag nyo kakalimutan i-komento ang inyong mga gigil. Well, anyway, maraming salamat sa iyo dyan, Reps. Ito yung post ni Sir Jay Tariela. Okay? Ayan. Today, okay, yun. Yung pangyayari, kwento niya. Ayan yung footages na yun. Yung mga napanood nyo na rin, yun mga utol. Kaya hindi ko na idudugtong pa doon sa video na ginawa ni John Reps. Okay? Hanggang doon lang muna mga utol. Maraming salamat. Huwag niyo kalimutan i-komento. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Alam kong galit rin kayo. Bad trip din kayo. Ilabas niyo yan. Anyway, pakishare na lang ng video, pakilike na rin. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless, at huwag kayong mag-alala, hindi pababayaan, hindi umano ng ating gobyerno at ng ating pamunuan o pamunuan ng Pilipinas ang ating mga teritoryo. At alam kong ganun din ang nararamdaman ninyo. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless, at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po. Yung mga Pinoy na nag-aano pa dyan, kumampi na kayo sa tama.